Good morning po sa lahat and welcome back to our channel. Today, ang topic po natin is regarding sa ating nabiling analog mixer. So, analog mixer is existing long time ago. So, ngayon, nasa digital era na tayo ng mga mixer. So, okay pa naman ba yung mga analog mixer? So yung kanyang advantage is mas mura siya compare sa mga digital mixer natin, and magbibigay tayo ng mga pros and cons nito. So i-feature natin yung mixer na to is from Behringer. So this is the Cynix X1222 USB. So yung price nito ay post na lang natin sa ating comment section mamaya or sa kanyang details ng video nito. So shout out sa GP Music Instrument or GP Musical Instrument kung saan nabili ko itong product online, and ang gawin natin ngayon is test natin sa ating speaker doon, yung existing nating speaker, yung array natin, yung PowerWorks Power Array 2. So na-unbox ko na ito. So ipakita ko na lang kung ano ang mga laman ng ating package. So first, ito yung power cable nya. So nilagyan ko na nito ng adapter, and may kasama siyang bracket kung i-mount mo siya sa mga tour case. Okay, and what else, yung mixer mismo. So ito yung mixer. We have also the manual ng ating unit, and then the USB cable, kasi kahit analog to pero may features ang pwede nating ikabit sa PC. So kung mag-record ka ng inyong tugtog, or pwede rin sa mga video conference, magagamit mo itong audio interface ng ating unit. So yan po ang advantage ng brand at saka model na to, kasi aside from sound system yung pangailangan, pwede yung gamitin online sa mga virtual conference and also sa mga audio recording nyo. So dito tayo. Yung kanyang features, ito ay 12 channel na mixer. So mayroon siyang input na XLR 6, and then mayroon din siyang line na mga inputs dito sa first 4 line, and inserts instrument, microphone din dito, ito mic na XLR, and then paglagpas mo dito sa 5, pwede siyang line or stereo na mga inputs. So yan, may mga left and right siyang inputs, and auxiliary dito 1, 2, and also it has effect send and monitor na mga output jacks, and also yung kanyang main na left and right. Sa ibaba, dito tayo sa kanyang fader, and meron siyang mute na
button, yung balance natin or yung panning, effects na knob, auxiliary or to the monitor, and also the 3-band equalizer, yung low, mid, at saka high. And dito kung mapapansin nyo sa first 4, mayroon siyang compression. So ito ay sa mga inputs like microphones, ma-reduce nyo yung mga noise or sa instrument mismo. And also yung gain na knob is 1 to 8 yung kanyang function. So dito naman nakabase dito sa ating stereo na mga inputs. So wala lang ditong compression ng mga knobs. So ang kainagandaan din dito ng ating mixer, may kasama siyang equalizer. So hindi lang basta equalizer ito. So mayroon siyang FBQ, feedback na detection. So function niya is kung mag over ka sa mga input dito, magwa-warning na mataas na yung frequency mo. So kailangan mong ibaba or baba dito or dito sa mga inputs. And then mayroon din siyang tinatawag na mga sound effects, halos sobrang 16 na o kaya 24, ito pala 24 bit multi effects processing. So for more details nito, check out the website of the Behringer, kasi doon mas kompleto yung technical na gusto nyong malalaman. And aside that, hindi tayo pa expert dito sa kabuuan, beginners pa lang tayo. So pareho tayong matututo nito sa later natin na mga videos. So ang gawin natin na yun is i-test yung ating unit. So ayan, naka-prepare na tayo ng ating speaker. So just for a while, i-assemble ko muna. So ngayon nakabit na natin yung ating power. So dito sa likod, just for additional information, may phantom power pala itong ating unit. So mag-discuss na lang tayo ng other topic regarding dyan sa phantom power. So, pero ang ibig sabihin ng phantom power is yan ang gagamitin natin sa mga condenser mic. So itong unit natin is naka global yung phantom power niya. So wala siyang individual phantom power dito. And also nakalimutan ko, ito pala yung low cut filter na 4 din may feature. So hindi natin kanina napansin, may low cut filter pa dito sa ating unit na sa 4 na inputs, kasama yung compression. So okay naman sa mga pangbahay lang na setup o small parties, okay na itong unit nito. So isa-isahin na natin dito sa gilid, hindi natin kanina napakita. Dito sa pinaka right is yung main niya na fader. So this is the left and right fader na dito lumalabas. So yung unit natin is isa lang yung speaker natin. So it's either dito sa right mag output mamaya. And then ito pa yung return or yung kanyang USB na volume. So 2TR
hindi natin napansin kung saan ito. Pero yung return andito sa itaas. Yan, RTM. So dual yung kanyang mga function dito. USB, nandun sa likod yung kanyang mount para sa computer. So yan yun yung kanyang slider na volume. So and ito, the Apex send is also here, naka individual. So kung may Apex kang ipipid sa Apex out mo dito sa itaas, so dito Apex na kung ano ang intensity ng Apex mo galing sa DSP mo rin dito sa settings dito. Yan yung mangyayari. So later pag-aralan ko tong mixer, tapos magkaroon tayo ng tutorial sa paggamit nito. So para ngayon testing lang muna ng ating unit and familiarization ng mga buttons, sliders, knobs. So ayan, dito sa ating equalizer we have the 7 selector na frequency. So mula siya sa 63 Hz pagkaalam ko hanggang 16 kHz. So ang kanyang slider is from negative 12 to positive 12. So ayan, medyo komplikado pa sa ngayon, hindi pa complete yung mga kaalaman ko dito sa pag-operate ng mixer. So try lang muna natin yung mga basic na mga function niya and go na lang tayo sa kanyang mga extra features later pag alam ko na yung kabuuang operation nitong unit. So ang gagawin natin na ngayon is ikabit muna natin yung kanyang mga connector. So hindi pa natin ito na power on. Dito na tayo makuha sa kanyang right na signal. Dito tayo mag-input sa ating channel 12. So itong unit, itong gagawin natin yung 3.5 earphone jack o 3.5 mm jack to dual na TS. So tip at saka sleeve. So mag-divide ito kasi yan ang advisable na stereo na input. So hindi ko na hindi 3.5 to 6.5 na TRS. So kanya magno-noise tutunog din man yan to pangit. So ito yung balance na input. So left and right, andyan yan, left and right, left and right. So okay, and then first safety tayo. Before mo i-on ng power, kabit mo muna lahat ng mga kable nya para iwas sa knocking ng ating speaker. So puntahan muna natin yung unit natin. Ito yung unit natin. Mag-a-adjust tayo dito. So sa left channel or the right channel, dito tayo. Dial muna natin ng 12 o'clock. Ayan, mga around 1 o'clock yung ating subwoofer. So sa input 1 tayo papasok, and then yan kasi yung settings niya, magkaiba kasi yung pin. So ginawang mic yung kanyang status. So regarding dito sa speaker natin, may nauna tayong video nito kung ano ang mga function ng ating array speaker. So ayan yung mukha. Ayan. Ang gagawin natin muna is yan, play.
And mag-input tayo dito sa ating slider sa 12, and dito sa ating output, dito to sa right. Ayan, may kaunting pa na input. Ayan, so stereo ito. Ayan, so maririnig nyo. Regarding dito yung headroom, hindi pa and dito tayo sa ating EQ. So ayan, pwede niyang i-turn off yung kanyang function na mixer, or yung kanyang BQ feedback. So pwede rin natin i-on. So magla-light on lang yan or magbi-blink pag na-over yung frequency. So try natin, ayan, isa-isahin natin. So may pagkakaiba sa music. Ayan, ayan. Okay, so later magte-test din tayo ng microphone. Pag mayroon na tayong unit na microphone, i-plug na lang natin. So as of now, yan yung ating unit. Ito po yung ating unit sa mixer natin, which is the Behringer Cynix 122 USB. So kung may mga tanong kayo, comment na lang kayo sa ating comment section. Yung details nito at price, ilalagay ko na lang sa details na ating video. So as of now, ito'y kwan pa lang, unboxing at saka mga familiarization lang muna ng ating mga buttons, features na ating Cynix 122 USB by Behringer. So ayan, magsa-sound test na lang tayo regarding sa kanyang quality of sound. So regarding sa headroom, malakas pa naman. So dun sa likod kasi yung adjust natin kanina, 12 o'clock lang yon, tsaka 1 o'clock ng baho. So meaning may ibabato pa tong mixer. So hindi naman gaano dito kalaki yung area natin. So ayan, for the sake of testing ng audio at saka ito yung unit, so masabi ko lang is sulit na sulit yung kanyang features. And later, kung may tempo tayo or may time, magpa-plug naman tayo regarding sa gamit nito sa video conferencing. So as of now, ito lang muna yung ating mga topic. So magsa-sound check lang tayo ulit. So tunugan natin. So yung gain natin is gawin nating mga +2. Yan. So dito sa main, konti push natin hanggang 10. Ayan. Okay. So titingnan. Yan. So may next pang song. Yan. Regarding sa quality ng sound, quality siya. Parang warm yung kanyang input.
yan po yung features na ating unit. So ito po yung ating mixer, and maraming salamat po sa panood nating video. So until next time, magdi-discuss po tayo sa ating mixer kung ano pang mga additional mga features nito. So as of now, dito lang tayo sa basic na operation niya and mga features dito sa itaas. So maaari din kayong pumunta sa website ng Behringer, as I said kanina, para po sa detalyado talagang mga details nitong mixer. So this mixer is almost 10 years na model. So medyo may kalumaan na, pero maganda pa rin yung kanyang mga features kahit as of now i-compare mo. So advantage ng analog kumpara sa digital, dito yung mga kanyang buttons, so physical. So but regarding features, mas marami talaga features si digital, lalo na sa mga input filters, mga noise cancellation. Pero kung basic na talaga yung gagamitin mo, okay na rin consider si analog. Then reminders, sa mga ganito mas maganda may mga ABR kayo, just in case. ABR na sa akin yung ginagamit ko dito is almost 1,000 watts. 1,000 watts yung kanyang rating, kasi ito mga 750 watts RMS or 660 yung RMS, pero naka-required dun sa likod 750 watts maximum. So ito mga 30 to 40 watts lang to, so may buffer pa tayo sa ating ABR. So kung gusto niyo makita yung ABR, ito natin. Okay, so yan ang ABR natin. It's almost 1,000 watts. So maraming salamat po sa pagpanood ulit. Till next time, please subscribe to our channel and more topics to come sa mga susunod pang mga videos. So thank you again, God bless, and mabuhay po tayong lahat.